Alright mga kapatid, welcome back po sa ating munting programa. Thank you. Salamat sa mga nagsusubscribe, salamat sa mga nagla-like. Thank you. Buong puso po ako nagpapasalamat. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like lang, okay na po sa akin yan. Masaya na po ako doon. At buong puso na nagpapasalamat. Okay po. Ang ating bibigyan ng reaction at opinion, yung nagdaang ASEAN Summit na dinaluhan ng ating Pangulo ni BBM sa Korea. Talakayin natin. Dalawang klase po kasi yan. Yung bakit wala siya sa picture ng mga leader na nandun. Bukod tangi lang siya, hindi wala doon. Tsaka yung biglaang pakikipagkamay niya kay President Xi Jinping. Di ba? Yun talakayin natin. Noong kasi po mga kapatid ganito, alam naman natin, binira niya, di ba, yung China ni BBM. Kung ano sinasabi niya regarding sa pag-water cannon sa ating guwan. Binira niya yan nung sa South Asian Summit sa Malaysia. Talagang, kumbaga, inatake niya yung mga bagay ng mga pulisiya ng China, di ba? Tapos yung tungkol sa militarization, kung papaano, kung baga, sabi nga niya, pag pinadalan tayo o pinaliparan tayo ng isang ibabalik niya dun sa China. Nagtatapang-tapangan, di ba mga kapatid? Pero hindi naman niya, kumbaga, kung titingnan natin, anong laban natin sa China? Di ba? Parang kuto lang tayo dyan. Di ba? Yung bagay na ginagawa natin, dapat maging maingat. Kasi unang-una, yung China, ang laking tulong sa ating ekonomiya. Lahat, pumasok ka sa bahay mo, tingnan mo ha, yung mga majority ng mga Pilipino. Pumasok ka sa bahay ng bawat Pilipino. Lahat ng gagamitin niya, made in China. Di ba? Doon dapat tinitingnan yung mga bagay na yun. Dapat yung tinatawag dyan, di ba? Yung meron kang huwag masyadong nagtatapang-tapangan na hindi naman kaya. Kasi unang-una, para ka lang yan eh. Paliparan ka ng missiles niya na halos magkakasunod-sunod. Hindi mo kayang depensahan yan. Di ba? Wala ka namang Iron Dome. Di ba? Yung pagiging pagbatapang-tapangan, dapat inilalagay sa lugar. Kasi unang-una, hindi na, aminin at ayaw sa gusto natin, hindi natin kakayanin yung China. Tapos, higit sa lahat, ang laki ng tulong ng ekonomiya natin sa atin, bansang Pilipinas, yung China. Lahat ng produkto halos nandito na. Lahat ng produkto ang bababa galing sa China. Ibig sabihin, nakakatulong sa ekonomiya natin. Kaya yung pagbanat niya sa Malaysia ni BBM kay Xi Jinping, medyo alanganin yon. Dapat meron kang tinatawag diyan na diplomasya. Yun dapat ang ginagawa ng administrasyon na to. Yung diplomasya yan. Hindi ibig sabihin na lahat ng pulisiya ng China gusto mo, hindi. Makipagkaibigan ka sa isang party na tama, pero yung bibirahin mo siya na alam mo naman hindi mo kaya, hindi pwede yun. Di ba? Diplomasya ang kailangan, pakikipagkaibigan sa mga kalapit bansa. Yun ang kailangan natin, di ba? Tapos yun nga, nangyari, di ba, yung ASEAN Summit sa Korea. Binira sa Malaysia, si Jinping. Pagdating sa Malaysia, sa Korea, di ba? Halos, di ba? Yun, mula nung nagkuhan siya, hindi siya napasama sa picture taking ng mga leader na yun. Anong dahilan? Di ba? Anong dahilan? Ang daming alibay ng, di ba? Mga diploma o makasama ni BBM regarding o ba't hindi nakasama. Mayroon daw inatinan na meeting. Nakakuha niya, nakaprogram niya mga kapatid. Alam ko anong oras, di ba? Bakit hindi nakarating? Base do, allegedly, na-late daw, di ba? Nagkalat pa, di ba? Kumbaga, alam mo naman yung pinaka-event, di ba? Alam mo naman kung anong oras yung bagay na yon. Ba't ka mali-late? Doon mo ipanakikita yung tinatawag na kung paano mo itrato yung, di ba, yung sarili mo. Huwag mong dalhin sa ibang estado, sa ibang plat o sa isang ganung mga leader ang makasama mo tapos papalit ka. Mali yun. Kung totoo nga po kung talagang na-late nga po siya, base sa mga sabi-sabi, di ba? Tayo nakikinig lang naman sa balita, allegedly na-late, di ba? And then, yung bagay na ginawa niya, di ba, na wala siya sa picture, o baka naman talagang ayaw lang talaga ng mga leader na makasama siya. Di joke lang, di ba?
Kasi una-una, sa mga ibang country kasi, yung mga tinatawag na mga Muslim country, mga Indonesia, mga parang yan, hindi naman lahat. Yung ayaw nila yung nababahiran, na alam nilang may tinatawag na corruption issue. Parang umiiwas sila. Napansin mo yung sa video po kasi, maraming naglabas ang video. Yung regarding doon sa katabi niya kasi si Kwan po. Yung isang una, nakatabi niya si Bolkaya, di ba, ng Brunei. Di ba napansin nyo? Hinatak ng isang leader kasi nga para bang yung nagsasabay sila sa lagat tapos parang hiniwalay na nyo. Yan di ba nakakakonyo, parang nakakahiya, di ba? Parang inihiwalay siya doon sa part na yon na parang huwag ka dumikit diyan baka naman, di ba? Kasi nga sa part ng mga corruption kasi maingat sila. Yung mga ibang country natin, yung mga kalabit bansa, nagiging maingat sila. Talamak yung corruption, di ba? Sa Korea nga, di ba? Hindi na inapprove yung loan nila, di ba? Kasi nga ganun. Tapos, ang matindi pa doon, yun nga, ba't hindi siya napasama sa picture taking na yan, di ba? Mabigat yun, kasi unang-una, yun na yung pagkakataon. At hindi lang niya nagtatapos sa ganyan. Habang umaakyat siya doon sa pagtanggap, kasi tayo na po ang kasunod, ipinasa, umatras ata yung kasunod natin, yung dapat mapupunta doon, umatras, parang tayo ang kasunod, sa atin ay pinasa yung tinatawag na martilyo, di ba? Tayo magiging host na sa susunod na isiyan, di ba? At sabi niya, base doon, binigyan ng martilyo nga, di ba? Pero ang matindi doon, yung sa big screen, si PRRD nakalagay doon. Sobrang nakakakonyo. Biruin mo, ikaw na yung Pangulo. Ikaw yung umaakit doon sa part na yun, tapos ipinakikita si Digong. Diba? Ibang klase, no? Ibang klaseng level. Nakakon yun. Parang insulto yun bilang tao, bilang ikaw ang Pangulo. Tapos habang umaakit ka, nakalagay doon yung former president. Diba? Ganun nila iginagalang dati, ang dating Pangulo. Diba? Tapos bukod doon, nung sa portion na ganun nga, diba? Nawala na sa picture, yung si Bolkaya, hinatag ng isang leader, wag lang, ewan ko kung sinadya talaga para sila hindi makausap o makausap, hindi ko alam. Pero spekulasyon lang naman tayo, bakit kailangan hatakin? And then, nung nagseremonyas na, regarding sa, di ba, host yung Korea, kasama doon, nagkuhan sila ni Xi Jinping, di ba? Nag-congratulations siya doon. Biglang sumulpot. Ang base doon sa balitang narinig ko sa pinalabas naman sa TV5, di ba? Nakipagkamay, di ba? Pero lagi natin tandaan, biglang sumulpot 'yon. Wala sa kanya wala sa program. Ang nasa program talaga doon yung Korea at saka si China, di ba? Bigla mo kaya napansin yung mga kapatid, yung isang diplomat o isang leader ng Republic of China, di ba sa likod ni President Xi Jinping, biglang nung paglapit ni BBM, di ba napansin nyo, biglang lumapit, di ba? Kasi nga wala naman sa program, wala sa yun eh. Hindi naman nakaprogram yun, yung pagkakamay nilang dalawa. Nagtataka yung nasa doon sa diplomat nung galing sa Republic of China, ba't lumapit bigla? Nakakaya, di ba? Na para bang nagmamakaawa na walang nakikamay, walang kuwan. Siya yung pumunta. Di ba? Ang akala niya siguro, ito lang ang kuwan. Akala niya mabubudol niya siguro. Baka nga siguro nasa isip niya, di ba? O di ba? Kailangan kamayan. Pero kung titingnan mo mabuti, wala sa program yon. Bigla na lang sumulpot doon. Kaya nga yung isang diplomat sa likod ni President Xi Jinping, napalapit. Diba? Siyempre, wala naman sa kukuan yun. Ba't biglang lalapit sa ganun? Yung ibang leader naman, hindi naman lumapit. Diba? Ang nasa isip ko, o nasa opinion ko lang po, malaya naman tayo mag-opinion. Diba? Parang gusto niyang, akala niya, diba? Sa kabila ng binira sa Malaysia, tapos nandun na. Kasi nakita siguro ng grupo ni BBM na nag-uusap si Kuan. Nag-uusap si US. Si Trump, diba? Nag-uusap kay Xi Jinping, di ba? Nag-uusap. Bakit kailangan ko, di ba? Kinakalaban ko yung, di ba? Kumbaga sa isip natin, kinakalaban ni BBM yung China. Kalyado niya yung US. Bakit yung US at saka yung China nag-uusap? Di ba? Wala na isa bang, kumbaga, ang tawagin yung mga kapatid ko yun nowhere to run na siya Wala na isang ibang malalapitan Kaya gano'n siguro. Kumbaga,
nagtanggalan, kinuha niya na, nilapitan niya na, nakipagkamay siya, bagamat wala sa kwan yun, sa tinatawag na program na yun, yung pakikipagkamay niya yun, pinalabas dito na nakikipagkamay doon sa part na yun. Hindi nila alam kung titingnan yung video, siya na lang ang kusang lumapit. Nakakahiya. Dinala pa yung pagiging kwan doon sa ASEAN Summit, yung bagay na alam naman natin na yung ibang leader nga hindi lumapit kay kwan President Xi Jinping, di ba? Kasi nga protocol daw yun o nasa program yun. Tapos bigla na lang lalapit si BBM, di ba? Hindi naman siya doon sa part na yun, di ba? Kaya nakakahiya po yun. Yung pagiging ganun. Para bang, tsaka yung napansin natin, yung isang undersecretary ng US ata, di ko kung nagkakamali pa ako, parang, alam mo, presidente ka. Kung nagkakamali ako, sorry po usap sila harapan. Alam mo, undersecretary, yung makikipag-usap, di ba? Presidente ka. Dapat counterpart, presidente rin. Ibinababa mo yung level mo di ba? Ganun lang sa part na yon. Dapat sumusunod ka doon sa tinatawag na yung kung talagang leader ka, di ba? Dapat yung part na yon, tinatansya mo yung sarili mo. Hindi yung basta ka nalang susugod, makikipagkamay kay President Xi Jinping. Wala sa usapan yon, wala sa programa yon. Ang mag-uusap lang talaga doon, si Korean President at saka si Republic of China President Xi Jinping. Bigla na lang pumasok si BBM sa part na yon, na makipagkamay. Di ba? Ang akala siguro nito ng ating Pangulo, mabubudol niya yung, di ba? Akala niya mabubudol niya yung kwan. Kasi nga, unang-una, binanatan niya sa Malaysia Kung ano naman pinagsasabi niya sa China Diba? Naghahamon pa nga. Akala tapos pagdating sa ASEAN diba? Bigla na lang lumapit. Anong ibig sabihin? Diba? Gusto mambudol, diba? Kasi unang-una, nag-uusap na yung US at saka yung China. Siguro napansin niya, nag-uusap yung dalawa, tapos ako hindi makikipag-usap, di ba? O, biglang lumapit. Wala sa protocol pa, wala pala sa programa yun. Kumbaga, nakakahiya. Baka sabihin halos gusto ko, parang gusto mo magmakaawa sa part na yun. Para bang, kausapin mo naman ako, ako na ang lumapit. O, di ba? Bagamat wala sa programa yun. Na dapat hindi talaga nag-uusap yun. Kasi pinasa na nga yung kwan tayo na magiging sa isang taon sa ASEAN, tayo. Base doon sa sinabi, interview ng ating BBM, iimbitahin niya si President ng China, si Xi Jinping, di ba? Imbitahin niya sa ASEAN dito sa atin, na tayo magiging host na sa atin dito. Tayo pinaka-chairman. Pero tandaan natin, kung hindi man niya iimbitahin, kasi binibira niya yung China, di ba? Hindi tayo pro-China, ha? Ang atin lang, polisiya. Kung baga, diplomatic at dapat. Bagamat ayaw natin sa China, pero dapat nakikipag-diplomatika. Kumbaga, pakikipag-sundo o pakikipagkaibigan sa party na tama. Pero pag mali, siyempre, Red China yan di ba? Mga Communist Party, di ba? Kung yung polisiya natin, ayaw natin na gano'n, hindi tayo doon. Pero sa part ng kalakalan o sa mga part ng pagnenegosyo, dahil sila ang pinakadambuhala sa negosyo sa buong mundo, wala kang choice kundi tanggapin din siya o yung mga produkto nila pupunta dito sa atin. Bakit? Pumasok, yun nga, sinasample ko sa iyo. Pagpasok mo sa bahay mo, lahat made in China yung gamit mo. Mula sa plato, kutsara, lahat, tinidor, lahat. Pati kortina, lahat, TV, puro gawa ng China yan. Saan ka pupunta? Di ba? Saan ka makikipag... Di ba? Walang iba. China lang pinakamalakas sa larangan ng negosyo. Tapos, kakalabanin mo. Hindi tayo pro-China. Lahat ng mali na ginawa nila sa South China Sea, yung pagkakuha water cannon sa ating mga natin, kinukundina natin, mali yan. Pero yung pakikipagkalakalan, tanggapin natin kasi sila maraming produkto para umunlad ang ating bayan. Pero sa part na alam natin mali, huwag tayo makikipag-ganon, di ba? Basta nandun lang tayo sa kuwan, tinatawag na diplomasya. Makikipag-diplomasya tayo, pakikipagkaibigan sa mga kalapit bansa. O di ba? Kaya yun, napansin ko yun, na kinalaban niya, kung ano mapigsasabi niya sa Malaysia, pagdating doon sa ASEAN Summit, naglulumuhod, na takamayan mo ko siya na mismo lumapit doon sa kuwan. Parang malit ka, di ba? Para akala niya kaya niyang budulin si Jinping, di ba? Yung paglapit niya pa lang biglang lumapit yung diplomat ni Xi Jinping o kaya sinasabi baka nga personal body ganyan.